Titingnan nga pala natin yung aking mga kambing na ito ay sa wakas ay binayaran na rin nung incheck. Ito sa halaga niyang ibinigay ko sa kanya. Kaya papanoorin natin at ipapakita ko sa inyo kung ito baga ay karapat dapat do sa naging presyo. Hanapin lang natin dito. Dahil kung saan na sila nakakaabot ng paghikap. Dito natin titingnan sa banda rito. Siguro sila ay nandito. Yung nandito nga. Yung kambing ko pagka ako'y nakita talagang mimi sila ng mimi. Ma! Come here! Come here! Lapit kayo dito, lapit. Lapit. Yan, ito yung isang inahin na may dalawang anak. Tapos ari yung isa. Ari yung isa na inahin. Tapos yun yung kanyang dalawang anak. Tapos ang aking barako ay are yang isang to. Itong nanggagarong na ito. Yun. Yan ang aking kambing na aking ibininta doon sa incheck na matagal ko na yung kinuha sa kanila, kaya nakasama dito sa kanilang pinakaransyong ito. Dahil sabi noong caretaker ay iyo kuyang isama na diyan at para libre ka na rin sa pag-aalaga. Kaya ang ginawa ko naman nga, sinama ko dito. Kaya naging kabawasan na sa aking trabaho. Dahil maluang din naman itong ginawang pinakaransyong ito pinakod ng yero. Yan. Nagbisita nga pala dito yung incheck kahapon. Ayan, sabi magtatayo daw sila dito ng swimming pool na pansarili, private. Tapos bahay kubo na pagka sila napunta dito ay minatutuloyan sila at minapapanliguan. Mayroon naman silang motor ng tubig, nagpabutas sila dito. Kaya walang problema sa tubig. Okay naman, ako'y pumasok dito sa
lugar na ito dahil kahit ito'y sabihin pa natin na may mga karatula na no trespassing, ay okay naman do sa caretaker na ako'y labas-pasok dito sa lupa na ito. Sa tingin ng iba, itong pagkakapagbenta ko sa aking kambing, hindi na raw mura. Kahit ito'y 7 piraso, dahil 4 naman yung maliliit pa, yung bisiro. Kaya hindi na daw mura yung pakapagbili ko. Tama lang ang presyo. Itong aking mga kambing na ito, basta't nakita ako, lapitan agad sa akin. Dahil ito'y napakababait. Mayroon din namang ilang kasama dito na binili rin ng check. Ang akin lang ay 2 inahin, 1 barako at saka 4 na bisiro. Dahil tigalawa ng anak yung 2 inahin eh. Nakikipag-away pa yung aking barako. Ito nga palang 2 inahing ito halos may kasta na rin na barakuhan na ito. Kaya ito mga siguro sa mga buwan ng May manganganak na ulit ito. May o June manganganak na ulit ito. 2 inahin kong itong ipinagbili. Yun. Wala na ngayon akong kambing. Puntahan naman natin yung isa kong inaalagaan dito na inahing baka. Dahil dito na rin ko inaalagaan yung aking isang inahing baka eh. Kaya siya naman natin pupuntahan ngayon. Ayan o. May mga nakakaratula na no trespassing. Halos palibot ng lupang ito eh. May nakalagay na ganyan, pinalagyan. Ari nga palang labak ng kawayan ng ari ay ito'y sapa. Ilog. Ang gaganda ng kawayan. Kagugulang na. Siguro kahit kung ako'y mga ilangan ng kawayan, magsabi lang ako doon sa caretaker, siguro bibigyan naman ako. Bale ito yung pinaka gate. Dito nga pala kami sa kaparang ito nang naggagapas nitong kumpay na itong pangkumpay na ito doon sa isang inahin na nasa piling ng bahay na yon. Pupuntahan natin mamaya yun at yun
ilang araw na nakapanganak ay pero hindi ko pa nabibidyuhan. Eh, nagkaroon na naman tayo ng panibagong blessing do sa aking isang inahin. Kaya bibidyuhan ko rin mamaya. Ayan o. Dahil ito naman hindi napapagtalian ng hayop, dito kami nakuha ng pangkumpay do sa aking isang inahin. Kaso nga lamang medyo natutuyo na rin. Tapos yung isa ko namang inahin ay pasingit-singit laan dito. Kung bagas ako ay patago-tago laan dito. Ayaw ko rin naman na pagkaaahon yung may-ari ng lupa ay makikita ng na itinatali dito ay magalit pa doon sa pinaka-caretaker. Dahil ito na may loob ng manggahan. Yan. Ito yung aking isang inahin na patali-tali dito sa looban. Ayan o. Tingnan naman nyo. Medyo upgraded na rin ang lahi nitong aking bakang ito. Mataas. Malalaki ang paa. Tapos medyo may kalaparan din ang kanyang tainga. Halos abot na rin sa nguso. At saka pangita talaga na siya matakaw na bakat dahil ang kanyang nguso ay malapad. Ayan o. Kaya haring at itong aring ito ay buntis. Pero sa tingin ko naman baka buntis at maganda ang katawan. Tapos nabanil yung pinaka kuha sa kanyang tiyan. Ayan daw ang palatandaan na buntis ang isang hayop o baka. Ay, dito lang pasingit-singit sa loobang ito. Pagtatali. Yan, dito ko lang muna siya itinali. Bale, ito na may nasa labas nung pinakarancho ng kambing. Ayan, ari ang pinakatabihan ng bakod. Din nga pala nung sa isang araw, ay may sinasabi yung caretaker din na minabulas siyang manok na nalimlim. Pinagtanong na naman namin din sa aming mga kahakahanggan din kung yung ba'y kanila, hindi raw. Kaya ang sabi ko, pagka namisa, kukuhanin ko ang sisiw. Kahit hindi nakasama yung inahin. Dahil total na may ang aming manok ay nadaanan ng tagkapiste. Ay kung ito'y magkasisiw at mapalaki ko, magkakaroon uli ng panimula kaming manok. Ayan o.
nanlilimlim siya dito. Hindi lang namin tinignan kung ilan ba ang kanyang itlog na nililimliman. Dahil pagka hinipo namin baka matukoyan ng ibang hayop. Nilagyan na lang namin ng pinakakubong para kung sakali mang umulan, hindi masyadong mababasa. Siguro pagka may ilang buwan pa hindi na makakadaan dito ang sasakyan na papasok din sa bahayan din dahil ang sabi nung incheck na nakabili dito ay ito daw na may walang right of way, kalsadang ito, kasama ito sa kanyang binayaran, kaya may karapatan siya na magpadaan dito. Ayun, hindi pa nga laang nakakagawa ng pwedeng lipatan ng daan. Sabi ko naman doon gumawa sa aming komunalis na lupa ay doon gumawa ng kalsada. Di kaso nga lang iikot at malayo. Tapos medyo burol pa. Yan, ito ang pinaka motor ng tubig nito. Ayan o, bat-bat ng karatula. Doon sa itaas na yun natira yung caretaker. Tapos yung isang pinaka-boy, ayun, doon nakatira. Sa piling ng ginagawang itong pinaka-budiga yata are. Ang dami ng mga yero at bakal-bakal na hinakot dito nung truck ng incheck. Ayan. Na di man sabi nung caretaker, ito daw mga tinalas panggaling Mindoro. Dito tinambak sa kanyang lupang ito. Kaya yung tulad ng mga ipinosting yun sa ginawang rancho ng kambing at saka yung mga yero yun daw galing daw sa Mindoro. Bari ito ang bungad ng papasok di sa lupang ito. Asa naman ang main highway. Ari yung pinaka creek o tulay. Ayan ang mga karatula.
Halos nga ipinabatbat ng karatula ng uncheck. Walang magagawa at kailangan hindi pasok o pumasok doon wala pa namang alternatibo na daan na dadaanan na punta doon sa kabilang bahayan doon. Yun yung mga kapatid ko damay rin doon Ito. Ayan, nandito na kami sa amin. Bali, ari ang aming bahay. May kaunting grocery. Didiretso tayo doon sa aking inahing baka dito na sabi ko sa inyong nanganak na. Ngayon ang sinasabi kong binigyan uli ako ng panibagong blessing. Ari nga palang katabi naming naging simbahan na rin GILO. Ito. GIL. Yan. Christ of our hope in every season. Yan, ito ang sinasabi kong inahin ko na nanganak na. Bale, ito ang kanyang pinakabisiro. Lipat tayo ng tayot against the light.